Dito sa amin sa Pangasinan, patuloy pa ding nananawagan na 'wag paniwalaan ng mga taong kurap, lalo na yung involved sa mga maleta. Pero patuloy pa ding pinagdarasal na ang mga ito ay magbago. Well-being mga nilalang ng nakatira sa balon. Naiisip mo pa yung uupo. Sobrang bigat ng pakiramdam sa gobyernong bangag. Correct, Pinoy ako. Similar ba sa kalagayan ba ng Pilipino ang well-being? Ngayon, pagdurusa ang nararanasan ng taong bayan, lalo na sa mga mahirap. Budol ata yan sa passage sa Hormuz, ang dami nating EDCA. Dalawa po, no? Una, asan yung katibayan? May kasundo. Kasi meron po mga pinirmahan yan eh. Ngayon lang po ako nakakakita na kasunduan na walang papeles. Ikalawa, bukod po sa papeles, meron ba talaga tayong barko? Inutil naman yung mga pari at obispo. Tatay Badong, ang mga hipokritong plastic na santong kabayo. Correct? Ang ayuda ng mayor, barangay, gobyerno nakarating. Pati kilo-kilong bigas, hindi na tumaas ang bills. Ang bilis noon. Nakakarating po yung ano no, yung mga ayuda noon eh. Bubuwagin ng pader ng ihilutin ng saba, lalangisan ng driver. Wawarakin ng manipis na laylayan ng tela. Pagbabalibagan sa apat na Tatay Badong tanong, ano ba lyrics ng hawak mo ang beat? Sabi kasi nung tabi ni Kong Tabi hawak mo ang whiff. Bakit kaya Badong panay na lang protesta natin wala namang pagbabago? Tayo rin yata may kasalanan kasi parang tinotolerate natin. Ewan ko po sa inyo kung naisip nyo po na tinotolerate pa rin natin. Kanilang pagnanakaw, bakit ba noon napatalsik ng taong bayan si Marcos? 20 years po yun. 20 years po yun bago napatalsik. Ito po, nasa ika-4 na taon pa lang tayo. Nag-upgrade din po sila eh, di ba? Tignan nyo po, sino yung mga pangunahing nananawagan. Ito para ma-differentiate nyo lang. Sino po yung mga pangunahing nanawagan ng mga, yung ano yung meron noong 2 EDSA revolution na wala ngayon. May mga bumaliktad na mga militar, di ba? Ngayon, busog na busog po yung mga general, di ba? Mga militar, busog na busog. Bakit pa sila sasama sa dinoble na ni Tatay Digong yung kanilang mga sweldo? Baka mapornada pa pag na sumama sila sa mga masarap na po ang buhay ng mga pulis at sundalo ngayon eh. Dahil rin kay Tatay Digong, 'di ba? Bakit po noon po yung mga kasundaluhan isa po sa mga pakiramdam nila apirin sila eh. Kalawa, yung mga nananawagan po noon nung panahon ng EDSA, 2 EDSA, mga kardinal at mga kaparian. Oh, nakita niyo po kung gaano yung halimbawa ng mga pari? Congressman, hihintayin ko po ang inyong donasyon. Wala pong issue sa akin yan kahit po saan galing yung pera na yan. Hihintayin ko yung donasyon mo, Congressman. Binusog po nila. Binusog ng mga magnanakaw yung mga posibleng manawagan ng malawakang mga rally. Ikatlo, yung oligarko, both EDSA 1 and EDSA 2,
nabiyak po yung oligarko. May mga oligarko pong kumampi sa Kalakori, may oligarkong nanatili kay Marcos. Ganun dito po sa EDSA 2, lahat halos ng oligarko lumaban kay ERAP. Ngayon po, ang mga oligarko po ayaw na nilang maranasan muli yung dinanas nila kay Tatay Digong. Yan po ang ilang faktor kung bakit po nahihirapan na maulit-uli yung EDSA Revolution. Yung mga posibleng, isa pa, media. Yung mass media nun, kalaban, may maraming media nun na kalaban ng administrasyon ni Marcos. Yung Inquirer, nabuhay yan, alam ko, panahon ng bago EDSA Revolution. So maraming factor po. Tapos ikatlo, susunod na factor, nakakapagpahayag na po tayo ngayon ng mga galit eh. Meron ng social media eh. Alam niyo po, pag nakapagpahayag ka ng galit, naiibsan na eh. Halimbawa, nanonood na lang tayo kay Eloy Burgis. Parang tawanan na lang natin. Natatawa na tayo at the same time, parang nababawian natin sila. Pag mga minumura sila o pinagsasabihan ng mga masasama ni Burgis at ng mga ibang vlogger. Kaya talagang hindi na po yan yung pag-asa natin. Okay. Ano ba ang lyrics yan? Okay ba yung kapatid epekto? Palapit mo nga ulo, lagyan ng margarine. Hindi tumaas presyo ng bilihin ng COVID-19. Safe passage nga, wala namang registered PH flag na barko. Yun na nga eh, di ba? Parang budol talaga eh. Wala naman pala tayong barko. Wala rin naman tayong tanker. So kung true ang safe passage, malamang chartered yan. So magkano binayad? Tsaka may bayad na $200 million bago makadaan sa Hormuz. Tinanong ng Iran kung may barko ang Pilipinas. Ang sagot nila wala. Sabi ng Iran, sige. Makakaraan mga barko nyo sa Strait of Hormuz. Di natin alam talaga. Joke lang. Boss, mahirap talaga pag ang utak nakasiksik sa pisngi. Correct. Tatay Badong, tanong, ngayon ba magdeklara na si Bangag ng pinakawalang kwentang inutil na presidente? Hindi pa tayo pwedeng pag nanalo na si BP. Natahimik na ang ayuda ng mga driver isang araw lang. Gano'n naman po talaga yung ayuda, pantawid lang eh. Boss Baz, wala pa ring ayuda sa mga driver dito sa CDO. Po kayong mag-alala. Halos sa Metro Manila lang. Sa Metro Manila nga, hindi pa lahat eh. Kaya naman palang suhulan niyang pare niya eh. Baka pwede natin bigyan ng boylet. Hello Sir Badong, watching from United Arab Emirates. God bless everyone. Martial law po noon at wala pang SOCMED pero nagawang patalsikin ng taong bayan. Sila kay mas matapang ba mga tao po nung panahon na kumpara ngayon? Kapal ng mukha nila kaya hindi tablan ng mga protesta. Yan nga po, nasagot ko na po, no? Maraming factor, military, walang mahatak yung mga nagpoprotesta. Yung oligarko, wala, talagang solid ang oligarko. Lahat sila laban kay Tatay Digong. Tatay Badong, veterano mga magpatalsik. Stage 4 cancer rumor. Pinadali ang impeachment. Talaga pong mamadali na kahit wala po yung kailan lang stage 4 cancer eh. Talaga namang minamadali na nila kasi pag umabot po ng 2027, wala na po silang mapapapirma dyan. Nakapanood ako sa SMNI Sir Buds tungkol dun sa sino pipiliin mong iboto.
Mga tao doon parang walang alam sa nakawan. Nakakaawa ang mga tao sa Pilipinas, walang alam sa nangyayari. Bakit naman? Alam nyo, yung mga pinuputakti na rin ng mga ano eh, ng mga troll. Iboboto pa rin yung Reza at Leni. Pag binoto pa rin yan, walang pagbabago dyan. Kakaya-kayanin lang ng mga oligarko, kaya-kayanin lang ng mga magnanakaw. Tamsakdan, boss. Buti pa yata sa Davao, hindi masyadong mahirap ang buhay nila. Wala nang delikadesa mga pare ngayon, pera na ang sinasamba. Boss, dito, may bababa pa ba kay Baba, kay Lovely Granada? Tinanong ng Iran kung may barko. Kasi nga, masagasaan ng mga negosyo ng mga oligarko kasi nga kakaibang kanilang mga negosyo. Cruise ship pa lang barko ng Pinas. Tama yan lahat, Boss Badong. Boss, baka po pwedeng kasuhan yung pare na yun sa EDSA. Katoliko kaya nahiya ako dahil sa kanya. Ano naman ay kakaso mo? Matanggap lang siya ng donasyon. Wala naman pong masama sa pagtanggap ng donasyon. Boss, baka po, dapat sana Sir Badong, paangat ang Pinas, hindi pa bagsak. Marami na namuno dyan sa Luzon pero dyan lang nagbuhos ng mga projects. Sana dito din sa Mindanao para hindi na lumuwas dyan sa Maynila. Alam mo, Rag Remax, mix artist, wala rin pong proyekto rito ngayon. Wala pong nakikita ang proyekto kahit saan. Ang sinasabi nga, footbridge lang eh. Footbridge, yung tawiran lang ng tao. Isa lang. Dilima says, hawak ko ang puwet. Dapat sana Sir Badong paangat. Yeah. O, comment. Likes po tayo. Hawak ko ang brief. Gutom na ako. Tanghali. Kailan balik ng brigada? Bukas po, may birada na. Magkaano-ano po ba si Lovely at o sino ba dapat magkaso ng profiteering sa mga kumpanya ng langis? Hindi ko po alam yung kaso na yan eh. Marami pong abogado. Alam nyo, binisin nila yung mga abogado natin sa katatanggol kala BP Sara eh. Sana nga po may magkaso na abogado, no? Unfair talaga eh. Tinamantala tayo. Magkaano-ano po ba si Lovely at Renato? Magkababa. Magkababa sila. Tatay Badong, pa-shoutout sa viewers na si Mrs. Dina Kapanti. Mrs. Dina Kapanti. Hindi ko alam kung yan talaga pangalan niya, no? Happy Easter, Boss Buds. Happy Easter din sa'yo, Pab DC. Comment po, tanong-tanong. Kahit tayo'y nagugutom, mag-comment lang po tayo. Huwag na tayong mag-expect, bababa pa presyo ng langis. Ang problema pa po, sabay pa ng pagbaba ng presyo, pagbaba ng halaga ng piso. Mas malaki po. Salamat Salamat Pagi from Brunei and happy Easter sa inyong lahat. Happy Easter po sa ating lahat.